Continue tayo ng review. This is the part 2 of the review. So, naituro ko yung yung sa last video, yung about sa pagbasa nitong syringe, So, ang basa natin sa syringe ay dapat dito. So, another sets of example na na mai-encounter nyo dun sa exam is you are tatanungin kayo ng ganito. So, ano daw sets dun sa mga data ang nagsi-shows ng lowest precision. Lowest precision. For example, 5, 4, 3, 6, and 7, at saka 1, 2, 3, 2, 4. Now, if inspect nyo lang siya visually, ay maano kayo na ito yung may lowest precision. Okay, ito yung may lowest precision. Pero if you compute the standard deviation, 'di ba ang pangkuha ng precision ay yung standard deviation. Okay? So, if you compute the standard position, lalabas sa inyong computation ng standard deviation ay ito. By the way, paalala ko lang ulit ang equation ng standard deviation. So, standard deviation is equal to square root of summation of x minus mean squared over n minus 1. So, pag kinuha nyo yung standard deviation nitong dalawa, ang mas may malaking standard deviation o ito. So that's why this is the answer na may lowest precision. Okay? So, huwag kayong mapapadala dun sa visual inspection. Kailangan i-compute nyo yung standard deviation pag tinanong ang precision. Kasi ang pang-measure ng precision ay ang standard deviation. Pag laki ng standard deviation nito, pagbaba ng precision. Tandaan nyo pag mas malaki ang standard deviation. Kasi ang mini-measure sa standard deviation, kung gaano ka-spread out yung mga measurements. Kung gaano kalayo sa isa't isa. So, pagtaas ng standard deviation, pagbaba ng precision. Pagbaba ng standard deviation, pagtaas ng precision. So, yun yung concept nito. Okay? So, next. So, yung operation of significant figures, I hope ay tandaan nyo pa yon. So, pagka tayo ay multiplication at saka division, ang inaano natin ay least number of sigpigs. Yung pinakamababang number of significant figure doon sa ating mga pinagmumultiply or So, let's say for example, 1.3 times 1.23 times 30. So, yan yung ating given. So, ang gagawin nyo dyan is, i-base nyo yung final answer nyo sa pinaka-lowest significant figure. So, ito may 2 sigpigs. Ito may 3. Ito naman may 1. 1 sigpigs lang ito kasi ang significant figure lang dito ay 3 dahil wala kayong nakikitang decimal point. Walang decimal point. So, dito. So, ang least number of significant digits natin ay 1 sigpigs lang. So, dyan nyo ipapattern ng final answer nyo. So, go ahead and do the math. I-multiply natin. So, 1.3 times 1.23 times 30. So, the answer is 47.97. 47.97. Okay. Now, since least number of significant digits dapat yung final answer natin, which is ito dapat naka 1 sigpigs lang po. Okay? So, paano natin ito gagawing 1 sigpigs? Since ang katabi ng ng 4 ay 7 at hindi 4, kung yan ay 44, kung yan ay 44.97, ang magiging final answer nyo 40. Kasi yung 4 ay
4 lang. So, 4 kasi pababa ay hindi tayo pwede mag-round up nito. Pero pag ito na, 4 pataas na, katulad ng 7, ira-round up na natin itong 4. Okay? So, let's go ahead and do the math of rounding up. So, since ang katabi ng 4 ay itong 7, yung 4 gagawin nating 5. Tapos yung 7, yan, 0. So, disregard na natin itong digits. Kasi nga, ang kailangan nyo sa final answer ay katulad ng least number of significant digits. Ang list natin ay 30, which is meron lang siyang 1 sig pigs. Kaya magiging final answer nyo dapat ay 1 sig pigs din. Katulad itong 50, ang sig pigs lang po niyan ay 5. That's why the final answer for this item is 50. Okay? So, pero hindi ganyan. Hindi ganyan kasimple yung mga nasa exam. So, combination siya. Let's say, for example, 2.77 times 0.01. Yan. Tapos minus 2.3. So, ang gagawin nyo dyan ay ipapollow nyo yung PEMDAS. Di ba pag PEMDAS, uunahin muna natin yung nasa parenthesis bago yung nasa labas ng parenthesis. So, gagawin nyo muna itong nasa labas ng parenthesis. Now, ano yung operation? That is multiplication. Anong sinusunod natin sa multiplication? Yung least number of significant digits. Sa dalawa, sino ang may least number of significant digits? Ito, which is yung 1 lang ang kanyang significant digits. So, go ahead and multiply natin. 2.77 times 0.01. So, your final answer is 0.0277. Yan. Yan po yung lumabas sa calculator. Pero, since 1 sig pigs lang po ito, dapat ito ay 1 sig pigs lang. So, your final answer should be 0.03. Kasi, bakit 0.03? Yung 2 kasi, yung katabi niya 7. Kaya, ni-round up natin into 3. So, ma-minus natin sa 2.3. So, ang gagawin nyo naman pag subtraction at addition, ganito naman yung rules. Kung sino naman yung may least number of digits after the decimal point, yun ang susundin natin final answer. So, we have 0.03 minus 2.3. So, di ba, ito yung ating decimal point. Then, ang ating answer ay ikakat natin sa least number of digits after the decimal, which is 2.3. Ito kasi after the decimal point, meron tayong 2 digits. Ito, isa. So, yung final answer nyo ay dito nyo siya ikakat. Okay? So, pag minus natin yung 0.03, pag yung 2.3 minus natin sa 0.03 dito sa taas. So, pwede tayong gumamit ng calculator. 0.03 minus 2.3. So, your final answer will be negative. Negative 2.27. Okay? So, since ang ating ay hanggang dito. Hanggang dito. Okay? So, i-round up natin yung final answer with this digits. Kasi, di ba, hanggang dito lang, hindi nakasama yung 7. So, your final answer is 2.3. Negative 2.3. Okay? So, now, ang tanong dito, sa question dito sa ganito, ilan daw significant digits yung magiging final answer? So, dito sa final answer natin, ilang significant digits? So, 2. So, ang answer nyo equals 2. 2 sig pigs. Okay? So, yan po yung example. So, dapat ay, yung rules pagka addition and subtraction, na pakita ko na yung video about sa rules niyan. Then, iba po siya sa rules ng division at saka multiplication. Sa division and multiplication, least number of significant digits. Sa addition and subtraction, least number of digits after the decimal point. Pag wala naman kayo nakita ng decimal point, pinakita ko na rin sa mga nakaraan kong video na ang susundin nyo naman kung ilang significant digits yung meron dun sa
number na walang decimal point. Okay? So, now, I will move on to the uh, quantum numbers. Okay, so itong quantum numbers na to, na-discuss ko na to. Pero ngayon magpapakita tayo ng mga halimbawa na question na nandun. So dito, may question doon. Ano daw yung electronic configuration? Electronic configuration na not possible for an atom. Not possible for an atom. Okay? So, para masagutan nyo itong question na ito with regard with this, kung alin daw hindi possible, kailangan ay meron kayong electronic configuration mnemonics. So, let us do the mnemonics. So, di ba? Ganito lang pagsulat niyan. 1s, 2s, 3s. Ito yung nasa periodic table nyo na rin. May tingin na naman kayo bukas sa periodic table, kaya sige, hindi na kayo problema. Basta ito yung pattern ng niya, pagkakasunod 6s, 7s. Tapos sunod ay 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, and 7p. Next ay 3d, 4d, 5d, 6d, and 7d. Next ay 4f, 5f, 6f. Okay? And 7f. Okay? So, ganito po yung niya. Yung order. So, 1s, 2s, 2s, 2p. Tapos punta kayo sa 3s, tapos 3p. Pagdating sa 4s, 3p papuntang 4s. Yan, bababa kayo sa 3d. Tapos akyat ulit. Yan, pataas. Tapos baba ulit kayo sa 4d. Tapos akyat ulit, ganyan, hanggang 6s. Baba kayo naman sa 4f. Tapos 5d, 6p, 7s. Tapos baba kayo sa 5f. Tapos 6d, 7p. Tapos 6f. Tapos 7d. Tapos 7f. Ganyan po yung pagkakasunod-sunod ng mnemonics. Now, ang tanong, which electronic configuration is not possible? Bibigyan ko kayo ng isang example lang na hindi posible sa mga electronic configuration. Okay? So, let's say for example, nandun sa given ay ganito. 1s2, 2p2, 2p6, and 2d5. So, this one is not possible for an atom. Bakit kaya? Kasi, tingnan nyo sa second energy level. May nakikita po kayong 2D. So, wala tayong nakikita 2D sa second energy level. So, that's why this is not possible. So, it's something to do with this one para malaman nyo kung sino yung possible at hindi sa mga electronic configuration. So, dito lang kayo titingin na. Yun lang yung technique yan para malaman nyo. So, pag may nakita kayong orbital na wala naman dito sa mga energy level, yan, ay di mali yung electronic configuration na yun. Okay? So, let's say for example, meron kayong nakitang 3F dun sa electronic configuration. 3F? Meron ba nung 3F? So, tingnan nyo. Ang third energy level hanggang 3D. So, that's why wala kang makikitang 3F. So, hindi rin possible pag nakita kayo ng 3F. Okay? So, yun lang po yun yung technique para malaman nyo yung sagot. So, now, ito naman yung another question. Sabi dito, for quantum number where n, siguro naman naalaman nyo na yung electronic configuration. Ulit natin ang electronic configuration. For example, meron tayong given na or incomplete orbital or unfilled, hindi puno. Let's say for example ay 3s1. 'Di ba ang 3s1 ay dapat ay yung s kasi maximum electron niyan ay 2. So kulang pa siya ng isa. So ito yung gagawin natin ng quantum numbers. Ang n niya ay 3 kasi nga yung n tumutukoy sa energy level. Nasa third energy level siya. Next, ang L niya, since ang S natin, ang value niya sa L ay ilan nga? S equals
0. Ang P equals 1, ang D equals 2, ang F equals 3. Yan yung sa L. Okay? Yung sa L. Ito ang pangalawa. So, ibig sabihin ng S ay 0. Okay? So, next, ang M sub L ng nitong given orbital na incomplete ay kukunin natin. Pag S kasi, 'di ba, about orbital 2 electrons. Ang S kasi isang orbital lang siya, tapos walang papatakan kundi 0. Kaya 0 ang sagot sa M sub L. Next, M sub S. Ito naman yung positive or negative 1/2. Now, pag tayo, 'di ba, nag-fill tayo ng orbital, pataas muna. So, pataas siya tapos sa 0 kasi nga 1 electron lang siya, 1. 1 electron, 1 electron. So, anong niya? Pataas, baba. So, pataas. So, positive, 1/2. So, ganyan po yung pagkuha ng ng quantum numbers. Okay? Now, another example sa pagkuha ng For example ay 2p4 unfilled orbital. So, ang 2p4 ay ang n niya ay yun yung energy level, nasa energy level number 2. Tapos ang L niya, ang value ng P ay 1. So, lagay natin 1. Tapos ang M sub L, so paano nga ulit kinukuha? Ang P po ay 6 electron ang kanyang maximum, 'di ba? Yung laman nila, ang P ay 6 electron maximum, ang D ay 10, ang F ay 14. So, ang bawat orbital, tigagalawang electron. Ngayon, yung 6, ilang orbital kaya yan? So, tatlo. 1, 2, 3. 0, positive 1, negative 1. Now, ngayon, ito yung pagkuha ng M sub L. Titingnan nyo lang yung electrons. Yan, 4 na electrons. Yun yung ipapang filled up nyo dito. So, ang pagpipill niya ay patayo muna lahat ha. 1, 2, 3. Ngayon, ang target natin ay 4. Yung sabihin, last na electron na ipibuild up. So, yung last natin, yung sunod natin, pag nalagyan nyo na ng patayo lahat, pababa naman. So, 4. So, saan siya pumatak? Pumatak siya sa negative 1. Okay? So, ang answer natin sa M sub L ay negative 1. Tapos, ang M sub S natin, ano pong itsura nung pumatak sa negative 1? Pababa. So, that is negative 1/2. So, that's the pagkuha ng ng quantum numbers. Now, punta tayo dun sa sa tanong na for the quantum number n equals 3, alin daw sa sumusunod ang invalid value? Invalid daw na value for L. 0, 1, 2, or 3. Alin kaya dyan sa 4? So, for the energy level na 3, yan. Tingnan natin sa energy level na 3. Tingnan nyo, nakikita nyo sa energy level. Ano pong letter nakikita natin? 3s. Yan na. Diba sa third energy level, n equals 3. So, 3s, 3p, at saka 3d. May nakikita po ba tayong 3f? So, wala tayong nakikitang 3f. That's why, dito sa 0, 1, 2, and 3, ang hindi pwede sa value ng L ay itong 3. Kasi yung 3, it corresponds to F. Diba? Itong 2, it corresponds to D. Itong 1, it corresponds to P. At itong 0, it corresponds to S. Kung makikita nyo sa third energy level, sa mnemonics natin, hanggang letter D lang po yung third energy level. Wala pong F. That's why, hindi pwede sa value ng L ang 3. Okay? So, yan lang po yan para masagot nyo. Next. For the quantum which of the following is a set of quantum numbers for a valence electron of something? Okay. For example, tatanungin kayo, for the valence electron of chlorine, alin daw sa mga sumusunod ang sets of quantum number? Di syempre, kukunin nyo ang atomic number ni chlorine. Ang unang step kukunin nyo muna atomic number ni chlorine para makuha nyo yung quantum numbers niya. Ano po yung atomic number ni chlorine? Ang atomic number ni chlorine ay, wait lang guys.
Kumuha lang ako ng periodic table para sure. So, ang chlorine atomic number ay 17. Okay? So, gawin nyo muna yung electronic configuration niya. 1s2, 2s2, 2p6, tapos sunod ay 3s2. So, ilan na siya? 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2 plus 6, 10 plus 2, 12. So, ano sunod sa 2p? Doon sa mnemonics. Pagkatapos ng 2p, 3s, tapos sunod ay 3p. Okay? So, tapos 3s2, tapos 3p6. Ilan na kaya tayo? Bilangi. So, 4 plus 6, 10 plus 2, 12. 12. Plus 6, 18. So, labis na. Ito ay hindi siya 3p6. Ito dapat ay 3p5. So, ang gagamitin nyo na lang sa pagkuha ng quantum numbers ay yung unfilled orbital. So, yung pinakang unfilled natin, yung hindi puno, ay yung letter P. Diba, ang sa P ay dapat ay maximum siya ng 6. So, ito po yung kukunan natin ng quantum numbers. So, 3p5. So, ang N niya ay, siyempre, yung energy level, 3. So, 3. Tapos, ang L niya, so, ang value ng P, pagdating sa L ay 1. Okay? 1. Remember that the S equals 0, P equals 1, D equals 2, and F equals 3 para sa value ng L. So, next, M sub L. Okay? Now, ang P natin may ilang orbital. Since maximum siya ng 6, ilang orbital? Ang bawat orbital ay 2. So, 1, 2, 3. So, lalagyan nyo lang ng 0 sa gitna. Positive 1 at saka negative 1. Okay? So, now, ilang electrons po yung ating ipipild up? 5. So, una muna, lahat ng patayo muna. 1, 2, 3, 4. Then, last electron natin, saan pumatak? Sa 0. Yan. So, yun yung ilalagay nyo sa M sub L, 0. Next, ang M sub S naman, ano po yung itsura ng last electron na pumatak doon sa 0? Pababa. That is negative 1/2. So, yan. You should know how to get this quantum numbers para masagutan nyo yung question about doon sa element daw. Alin daw yung set of quantum numbers for that element. Next. Meron naman ditong question din na kabaligtaran naman. Bibigyan kayo ng quantum number, tapos ano daw element yon? Let's say for example, 3, 0, 0, positive, 1/2. Okay? Yan po yung quantum numbers. Siguro ito, naturo ko na sa section B, itong pagkuha nito. So, yung 3 natin, energy level, 3. Tapos, ano nga yung value ng, ano nga yung may value, anong letter, yung may 0 value sa L? That is S. Okay? Next, ang S natin, walang ibang papatakan kundi 0. So, gawa tayo ng isang orbital para sa S. So, 0. Next, ang nakalagay sa tayo ng electron niya, positive, 1/2. Kaya, ang gagawin natin, magpipill up tayo. 1. So, nakatayo siya, positive 1/2. Tapos, saan pumatak? Sa 0. So, ang kanyang is 3s1. Now, go ahead at hanapin nyo sa periodic table kung sino yung may unfilled orbital na 3s1. And lumalabas sa akin pagtitingin sa periodic table na siya ay si sodium. Okay? Yung may 3s1. So, ganun lang po. Next. Okay, next po is ito yung question. What is the maximum number of electrons that can have the quantum numbers n equals 4 and L equals 2? To, example. N equals 4 and L equals 2. Okay? Now, alam naman na ano daw yung maximum na number of electrons. Pag sinabi nating 4, di ba yan yung energy level? So, energy level number 4. Ang L natin, di ba sa L na 2,
ang ano nga ang S? S equals 0, P equals 1, D equals 2. So, ang ating ano dyan ay D. Tanong, ano po yung maximum number of electrons na kayang ilaman ng letter D na or subshell? So, ang D, diga maximum of electrons ay 10. Di ba ang S ay 2, ang P ay 6, ang F ay 14. So, ang isasagot nyo, 10. Okay? That's the maximum number na kayang ilaman ng quantum number na ito lang yung binigay sa inyong data. Kasi, ang ibig sabihin nitong 4 at saka 2 na sa L ay 4D. Ngayon, ang D, 10 yung valence, yung kanyang kayang ilaman na electrons, maximum. Ang tinatanong kasi, maximum. Next, ay sir, paano naman po pagka ganito lang ang binigay? N equals 3. Wala na pong L. Yan lang. So, paano malalaman kung ilang ng maximum number of electrons? Okay? So, punta ka sa electronic configuration pag energy level yung tinutukoy. Ngayon, nakikita nyo sa energy level 3, meron tayong 3S, 3P at 3D. Pag-a-addin nyo lang po yung tatlong yan para makuha nyo yung total number of electrons. Kasi wala naman binigay na specific value ng L. Ibig sabihin, malawak itong N equals 3. So, balik nga ulit tayo sa electronic configuration. Ano nga po uli yung yung meron sa third energy level? 3S, 3P at saka 3D. Okay? So, yun. Ganun yun. N equals 3 equals 3S, 3P, at saka 3D. Ang S, ang value ng maximum ng S ay 2. Ang maximum ng P ay 6. Ang maximum ng D ay 10. I-add nyo lang po yung tatlo. Pag in-add natin yan ay 18. So, that's the answer. Pagka N equals 3 lang ang nilagay. Okay? Babalik lang kayo sa electronic configuration. Okay? So, I hope this series of review session ay helpful sa mga magte-take ng exam bukas ng Chem 1. Okay? So, I advise na mag-focus kayo sa pag-practice ng mga problem solving na conversion of units kasi madami-dami siya. And itong concept ng electronic configuration, medyo unawain natin. So, that's all for this video and God bless class.